Araw-araw na ginawa ng Diyos, wala ka talagang makikita na hindi fake news na lumalabas sa bunganga ni Claire Castro. Meron na naman. Press con ito ng January 30, 2026 at hindi lang yan. Dito mapapatunayan natin na itong si Claire Castro bago niya ibuga o ibuka yung kanyang mga bibig para magsalita, hindi talaga siya nagre-research. Yusek, ako na po. Ako na ang gagawa sa trabaho mo. Napahiya kasi siya sa pagsasabi ng mga ganitong litanya. Play natin to. Handa na ba kayo, mga ka-clear? Ganito kayo ginagawang tanga ni Yusek. Yusek. Yes, ma'am. At ask ko lang po sana kung how should restitution be computed? Sino po yung nagko-compute nun and how sure are we na yun nga po yung amount na naamas ng mga involved sa flood control sa gobyerno? Sa ngayon po, Maliwanag ang tanong. Sino daw po ba ang nagkukompute ng restitution? Claire Castro, ayusin mo sagot mo. Fake news ka na naman. ito ay pinaiiral po ng DOJ. Pinaiiral daw ng DOJ. Doon pa lang, fake news ka na kaagad. Mamaya ka sa akin. So, hayaan po natin ang DOJ ang magpatupad nito at nasa kanilang diskresyon kung paano nila masasabi na ang mga naibalik na ay sapat o kulang pa. Dahil ang Nasa discretion nila kung sapat na o hindi pa yung mga naibalik. Mamaya ka sa akin. ating pong nadinig mula sa DOJ, nakakapagbalik pero it doesn't mean po na yun na po ang final na computation para sa pagbabalik ng mga kickbacks. Sa tingin niyo po ba kung Para siya sabi niya dito na yung DOJ daw yung nagpapatupad niyan. Totoo ba yun? Natin dito. In the Philippines, the authority to compute and order restitution primarily resets with the Court of Justice. Korte! Kailan ba dapat may restitution? As part of the civil liability arising from a criminal conviction. May criminal conviction na ba? Wala pa. Bakit pwedeng gossip? Mag-restitute o magbalik ng mga nanakaw ng mga walang kaluluwang mga public officials. Puntahan naman natin dito sa DOJ para maging fair tayo kay Yusek. DOJ, ito yung sinasabi niya na sila daw yung nagpapatupad, nagko-compute kung masasabi nila na final na ba o hindi yung amount. While the DOJ prosecute cases, its role regarding restitution is often seen as a part of good faith. Pang good faith lang daw. Pwede naman. Requirement of witnesses applying for the Witness Protection Program rather than the final authority of calculating the exact amount. Ano daw, Yusek? Hindi daw sila yung may authority, yung final authority na mag-compute ng final or exact amount. Ang sinasabi mo dito, nasa DOJ sila ang magsasabi kung yung binalik nila ay sapat na ba o hindi pa. Fake news ka na naman. Nililitong mo na naman ng taong bayan. Korte lamang. Yan ang pinuputok ng butsi ni Senator Marcoleta. Na korte lamang ang merong karapatan magdetermina ng ibabalik na amount nung mga may conviction na. Yung meron ng criminal conviction. Tanong, meron na bang criminal conviction? Wala pa. Pero tama naman, pwede naman daw na as part of good faith yung pagbabalik nila. Pero yung sinasabi mo na sila ang magkukompute at magsasabi ng final amount o sapat na o hindi pa ay hindi daw. Sila daw ay nagpo-prosecute lamang ng mga kaso. Tuloy, eto na. kontento ang Pangulo dito sa mga initial na naibalik na nasa 300 Magyayabang kasi siya dito. Magyayabang na naman. million pa lamang po as of this date? Ang 300 million ay hindi po lamang. Lamang yon kung i-compare mo sa nanakaw nila. Tandaan po natin na ngayon lamang po nagkaroon ng pagbabalik ng kickbacks
mula sa iilang sangkot sa korupsyon. Wala sa history. Kung Wala sa history. Tapos, meron man, ako po ay inyong bigyan kung meron man daw, siya ba daw ay bigyan ng katugunan dito. ng Pero sa ngayon, ang katugunan pagkakaalam dito? natin, wala sa history ng Pilipinas na ang mga nagkaroon ng kickback ay voluntaryong nagsole ng milyones na kanilang nanakaw. So, ang sabi daw sa pagkakaalam ni Yusek, sa history ng Pilipinas, wala pa daw nagsusuli voluntarily. Totoo yun o hindi? Dito mo mapapatunayan sa pagbigkas niya ng mga katagang kung meron man, parang sinasabi niya, kung meron man, i-research kayo. Mag-research na kayo muna at sabihin nyo sa akin. Pantanga. Ibig sabihin, nagbukas ka na naman ng bunganga na hindi ka nag-research. Pinasa mo sa taong bayan. Pero yung mga tatanga-tanga na mga kaklear, maniniwala yan sa'yo. Hindi na yan magre-research. Oh, di ba tama? Sinabi ni Claire Castro, history ng Pilipinas, wala pang voluntaryong nagsasauli ng mga kickback o yung mga nakulimbat nila. Ay, hindi na natin kailangang mag-research. Si Yusek na yan eh. Sigurado na yan eh. Ganyan na naman yung mga tatanga-tangang naniniwala na mga kaklear. Ngayon, ako na ang gagawa. Puntahan natin dito. Oops. Ano daw? Marcos Associate agrees to give back property. Agrees to give back naman. Gosep. O, basahin natin ng konti. A close associate of the post-ruler, Ferdinand Marcos, agreed to turn over titles to a New York estate and Long Island, 3 Manhattan apartments, and a Honolulu mansion in a $12 million out-of-court settlement, the government said on Saturday. So, meron bang nagboluntaryo? Kasi nag-agree siya eh, di ba? Nagboluntaryo. So, parang ito yung sitwasyon na ano ngayon, na in good faith. Ito yung sitwasyon noon. Gossip. Sabi dyan, associate agrees to give back. Agrees pa lang naman eh. Baka naman hindi nagbalik. Kaya sabi ni Jose Claire Castro sa kanyang pagkakaalam, wala pa sa history. Mag-research na lang kayo. Edi nag-research tayo ngayon. Ay, sandali. Sino ba daw ito? Jovita Salonga, the chairman of Presidential Commission set up to recover wealth allegedly misappropriated by Marcos and his associates, said businessman Antonio Floirendo agreed to the deal in exchange for the lifting of a freeze on his Philippine properties and dropping of suits against him. Nakipag-compromise. So magsasauli daw. Nagsauli ba? Yan ang mas magandang tanong. Ayan. Tinanong ko kasi dito kung si Antonio Floirendo ay talaga bang nag-surrender ng mga cash at properties. Sabi ni AI sa Google, ginagamit mo din to Yusek. Sampaling kita yan pag sinabi mong hindi mo ginagamit ang AI ng Google. Ang sabi dito, yes, ay nag-surrender nga. Antonio Floirendino Sr., a close associate of Ferdinand Marcos, signed a compromise agreement with the Presidential Commission on Good Governance o PCGG in 1987, turning over substantial cash and assets including properties in the United States. So, signed, turning over substantial cash. So, naganap. So, Yusek, meron. Bawiin mo to. Bawiin mo na. Wag ka nang mahiya. Mag-research ka na. Ito daw yung mga sinauli. Key details of the surrendered past tense. Ibig sabihin, na-surrender. Cash. Ay, may cash. Approximately $70 million. 70 million pesos. Around 3.4
million at the time of 1987 agreement. Properties. 13-acre estate in Long Island, New York. Olympic Towers, 3 apartments in New York City. Beverly Hills property, a $2.5 million property in California. Waikiki Heights Mansion, a property in Honolulu, Hawaii, where Marcos lived in exile. These assets were surrendered as part of the settlement to avoid litigation with PCGG, later selling the U.S. properties to recover funds. So in the history of the Philippines, for your information, tamad na mag-research na fake news peddler na propagandistang Jose Claire Castro, sa history ng Pilipinas, meron nang nagsauli. Hindi lang pera. Ekta-ektaryang property, mga apartments, yung mansion pa na tinirhan ni Marcos noong na-exile siya. Meron Yusek, oh. Pahiya ka na naman. Alam nyo kasi kung bakit niya sinabing, kung meron in the history, wala pang nagsasauli ng mga nakulimbat. Tapos meron siyang kasunod. Ano yung gossip? Kung meron man, sabihin ninyo sa akin, bakit niya sinabi yung ganyan? Kasi nasunog na siya noon. Na sinabi niya na wala pang nagpaimbestiga ng mga at wala pang naganap na pagtatanggal sa mga tawag dito, sa mga regional directors sa DPWH noon, ngayon lang. Tapos lumutang yung video ni Pangulong Duterte na pinagsisisibak niya yung mga engineers sa DPWH. Sunog. Jose Claire Castro, bago mo kasi ibuka yung bunganga mo para magpropaganda, mag-research ka. Hindi ba ikaw ang mismong nagsabi? Kailangan mo ng research. Kailangan mo ng ebidensya bago mo buksan ang iyong bunganga. O paano ba yan? Hindi mo naman na ginagawa. Dati, kung maalala ko nga nung binabakbakan mo si Erwin Tulfo, di ba? Nagbayad ka pa ng subscription sa isang website para lang makuha mo yung details. Ngayon, buong gobyerno ang makinarya mo. Hindi mo na magawang mag-research. Naging propagandistang fake news peddler ka na lang talaga.